Maayos lang tong bike na to. Magbabike ako kahit umuulan. Sobrang tagal na kasi niya natenga guys, hindi ko na nagagamit. Tingnan niyo naman, lapat na yung gulong. Paano ba naman sira yung kanyang drivetrain? Tinanggal ko yung RD, tatanggalin ko na rin yan, kaya di ko siya magamit. Suko na ako sa wheel top, napakahirap mong mahalin. Gusto ko na kasing mabuo yung bike ko, para kahit paano may saddle time ako, makapag-ensayo pa ako. Kasi malapit na ulit yung Attack Monsoon. Yun na lang kasi yung nilulook forward ko na event ngayon. Attack Unrestricted. Yun yung bike na gusto kong gamitin. Kaya ang ginawa ko, nag-order na lang ako ng mga parts na kailangan ko. So, dumating na yung iba. May kulang pa, pero unbox natin ngayon. Papakita ko sa inyo. Ito yung episode 1 ng series natin na to, ng pagbuo dun sa gravel bike ko ulit. Walaan nyo kung ano yung nandito. Wala man lang box. Pero okay lang. Dumating naman siya. Cassette. Kasi hindi ko na magagamit yung nakakabit doon. Nakalagay kasi doon 13 speed. Doon lang sa wheel top gagana yung 13 speed na yun. So, bumili na lang ako nito. Ang brand nito ay Goldix. So, Goldix cassette siya. May mga option kung silver, gold, or oil slick. Pinili ko na lang yung itim. Kasi pag itim kasi, hindi halata na hindi ka naglilinis ng drivetrain. Ganun ako. So, ito is HG Spline 1146. HG kasi yung wheelset na gamit ko. Yung nakalagay doon sa bike na yun. And mahihirapan na ako kung magpapalit pa ako ng prehab system. Wala akong makuha ang prehab body doon. So, 1146. 11 yung pinakamaliit. 4060 yung pinakamalaki. Ito yung lightweight. Pero medyo affordable pa to. So, mura lang din ng bili ko dito. Mailagay na lang dyan sa baba kung saan ko nabili. Lightweight siya, pinagaan siya. Tapos, 12 speed na to. Gusto ko sana 1150. Kaso, may problema. Mamaya, explain ko. Timbangin muna natin. Tingnan natin kung lightweight ba talaga siya. Weight niya is 482 grams. So, pag hawak ko naman, parang magaan pa rin naman siya. Hindi siya yung parang 1 kilo yung hawak mo. Kung tatagal ba yung mangingipin, malalaman. Nagustuhan ko dito, sobrang even nung spacing niya. Wala nang biglang lalaki dito sa mga malalaki niyang cogs. So, hindi sobrang drastic ng biglang paglaki. Since 12 speed na nga rin kasi siya. Sana madali matono. Check naman natin kung ano laman neto. Hulaan nyo ulit. Bilang gravel bike yung binubuo natin, ito yung isa sa mga pangarap ko na components dati pa. Na hindi ko mabili-bili. Namamahalan kasi ako. And hanggang ngayon naman, namamahalan pa rin tayo. Kaya binili lang natin, isa lang muna. Hindi kasi natin kaya bilhin yung isang buong set. So bumili na nga rin pala ako ng GRX. Ito yung bago. Nakalagay sa ganitong box. Sa GRX, may 3 option yan. May pang 2x, 2 pang 1x. Ito yung 820 series. 820 na RD yung pang 2x, 2x12 speed. 822 yung pang 1x. May GS tsaka SGS for 1x12. So, itong nasa atin, yung GS or parang medium cage. Tapos, SGS kasi yung long cage. Pinagkaiba nun, GS, yun yung rated pang 10 to 45 teeth. Yung SGS, yun yung rated for 10 to 51 teeth. Bakit 10? Hindi 11? Kasi itong 12 speed ni GRX, ang gamit nito is microspline na cassette for 12 speed galing sa mountain bike line ni Shimano. So yun, syempre, 12 speed gumagamit ng microspline na prehab body. Yun nga, nabanggit ko kanina, mahihirapan ako na magpalit pa ng wheelset kung magpapalit pa ako ng prehab body. So sabi ko, HG na lang gagamitin ko. Kaya bumili na lang ako ng third party na cassette na HG. So eto, pang 1045T yung RD dito. Pero gagamitin natin 1146T. So pag pinag-minus mo yon, kakalabasan ng parang same lang yung dalawang yun. Yung 1045 tsaka 1146. Ganun yung sa research ko pero itatry pa. Malalaman pa pag actual na nakakabit kung obra ba. Gusto ko rin ng SGS sana yung kaya mag 50T or 51T. Kaso ang hirap na maghanap. Wala akong mahanapan na seller. Kahit saan, wala akong makita. Walang stock. Kahit mismo kay Shimano dito sa atin, kay Neo Sigma, nag-inquire ako. Wala din. So, ito na lang. Nabili ko lang dito sa local na distributor ng Shimano dito sa atin. So, in-order ko na. Ganito yung packaging niya. Nakabox pa. Kaya, ang premium ng dating. Pero isang pirasong GRX lang. Dito kasi sa bagong GRX, sa pang 12 speed, eto kasi, dito yung kaya na yung malalaking cassette. Dati kasi sa mga unang GRX, yung mga 11 speed, hindi pa kaya yung malalaking cassette. Kailangan natin yun. Mahina tayong sumipa, lalo sa ahon. Ayun yung itsura nyo. Putik, nabagsak agad. Di pa nga nakakabit. Buti na lang, hindi nagasgas. Ayun yung itsura niya. So, iba na yung itsura niya. All black na halos. Parang mas malapit na siya sa MTB derailleur. Tapos yun yung itsura ng cage. And syempre, mechanical to. May clutch. Nakalagay dito 822, may marking sa cage, 45T. So, tama naman yung pinadala sa atin. Sa box, parang wala na halos kasama. May nakita pa ang plastic. Meron po palang kasama dito sa box. Paperworks, manual, and
cable. Yan, may included na siya na cable. Yung pandulo lang, yung para dito lang. Kasi usually, ito yung na-expect dito. Internal cable routing sa frame. Tapos ito yung lalabas, papunta dun sa chainstay, papunta dun sa hanger. Ito yung saktong haba ng agad ng cable. Hindi ka na manghuhula. Kasi si Shimano na yung nagbigay sa'yo ng tamang haba na ito. Ang galing. Hindi ko alam kung may stock pa nito, pero lagay ko na rin dyan sa baba yung link ko sa na-order. Tapos check na rin natin yung weight. So, weight nung RD, 294. Parang konti lang yung diferensya ng weight niya dun sa cassette. 294, halos 300 grams. Mas gagaan ba compared dun sa dati kong setup? Tignan na rin natin for reference para malaman natin. 407 grams. So, malaking diferensya na rin siguro yun. Medyo mabigat kasi talaga to. Tapos may battery pa. Kaso, Tridor, di na gumagana. Sakit sa ulo. So, dispatcha ka na. So, ayun lang muna. Episode 1 to. Abangan nyo yung episode 2. Mag-update ulit ako pag dumating na yung iba pang mga parts na in-order ko. Like and follow para di nyo mamiss yung mga future uploads.